Magandang umaga muli mga minamahal na kababayan at mga kabaka. Ngayon ay May 16, 2025 at mag-aalas 10 na po ng umaga. Kasalukuyan pa rin tayong bumabagtas dito sa Metro Manila at papunta po tayo sa isang mahalagang pagpupulong na dadaluhan po natin. Kailangan po nating asikasuhin yung mga napag-iwanan nating mga gawain at mga obligasyon dahil nga po naging busy tayo nitong nakaraang 3 buwan sa pangangampanya. At muli po akong nagpapasalamat sa mahigit 8 milyong mga kababayan po natin na nagtiwala at sumuporta sa atin kahit na hindi po tayo nagwagi, ay kahit papaano naman ay naipakita natin at naiparinig natin sa ating mga kababayan na yung mga nangyayari sa ating bansa ay nakapagpaliwanag naman po tayo. At minabuti ko muling mag-live dahil nga po rito maraming nagtatanong sa akin sa text message, sa mga messenger, sa Viber, sa WhatsApp tungkol dito sa isang kontrobersya na naman na naging desisyon sa kaso ni dating Senador Leila de Lima na ang kanyang acquittal na ginawa ng Regional Trial Court nung mga nakaraang taon ay binaliwala ng Court of Appeals at ni-reverse, pinawalang bisa yung decision ng Regional Trial Court. Kung maalala po ninyo, si dating Senador de Lima na ngayon ay party list representative ng kanyang grupo na ML Party List ay sinampahan ng kaso sa Regional Trial Court tungkol sa conspiracy sa pagpapalaganap ng illegal na droga dyan po sa New Bilibid Prison. At yung kasong yun ay non-bailable. Matagal po siyang nakulong habang nililitis yung kaso niya sa Regional Trial Court. At pagkatapos ng mga 7 taon yata, kung hindi ako nagkakamali, ay biglang nagdesisyon yung Regional Trial Court at pinawalang sala si de Lima. Inakwit siya sa kadahilanan na yung isang testigo, yung Bureau Chief yata ng Bureau of Correction, papangalan si Ragos, ay binawi niya yung kanyang testimony at sinabi niya na siya raw ay napilitang tumistigo laban kay de Lima at saka kay Dayan, yung kanyang driver po ni de Lima, na dahil siya raw po ay na-pressure ni dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Yun ang kanyang pinahayag nitong mga 2022. At alalahanin nyo, 2022 wala na si Tatay Digong, hindi na siya ang presidente. At nakita naman natin yung mga manyubrahan na sa politika, kanya-kanya na yan na mga taktika. At alam naman natin na pressure na ng kasalukuyang gobyerno ang mga Duterte at binabaliktad na nila yung istorya tungkol sa usapin sa illegal na droga. Meron pa ngang mga paghihiring dyan, kaya yung mga pagdinig dyan na ginanap sa Senado, sa Kongreso, at parang pinapalabas pa na ang pinuno ng mga drug lord o kaya yung illegal na droga rito ay si dating Pangulong Duterte, hindi ba? Napaka imposible naman yung mga ganun na paratang. At ayun nga, itong si Ragos ay tumistigo at yung unang pahayag niya, siya ang nagsabi na nag-deliver siya ng pera kay de Lima at tinanggap naman ito ni de Lima kasi yung perang yun ay galing sa mga drug lord na nakakulong sa Muntinlupa. Pero in 2022 binaliktad niya yung kanyang testigo, yung kanyang testimonya, at sinabi niya na napilitan nga raw siya na
mag-testigo laban kay De Lima dahil siya po ay na-pressure o pinilit po siya ni dating Secretary of Justice Vitaliano Aguirre. At dahil dyan sa testimony na yan ni Ragos, itong Regional Trial Court ay pinawalang sala. Dinismiss yung kaso laban kay De Lima, kaya siya nakalaya. So ang ginawa naman po ng ating Office of the Solicitor General, ito na, nagsampa ng petition for certiorari. Itong petition for certiorari ay special civil action yan na papaloob sa ating Rules of Court, Rule 65 in particular ng Rules of Court, na pag may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction doon sa ginawa ng anumang ahensya ng gobyerno, kasama na rin po dyan yung mga mababang korte, ay pwedeng baliwalain o pawalang bisa yung naging desisyon o pahayag ng korte o anumang ahensya ng gobyerno. At yun nga po ang ginawa ng Office of the Solicitor General. Nag-file po sila ng petition for certiorari sa Court of Appeals. At ang sabi ng Office of the Solicitor General, mali yung naging desisyon ng RTC. Ito ay ginawa na walang sapat na basihan. Kasi marami pang ibang mga testigo o ebidensya na prinisenta ng pamahalaan laban kay De Lima at saka kay Dayan. At ang Regional Trial Court, ang pinagbasihan lamang para iakwit si De Lima ay yung pagbaliktad ng testimonya nitong si Ragos. Samantalang sabi ng Solicitor General, marami naman pang mga ibang mga testigo, mga testimonya nila at mga iba pang mga ginamit na mga ebidensya na naipresenta na hindi lamang nagbabase doon sa testigo ni Ragos. Kaya sabi ng Office of the Solicitor General, yung pag-dismiss sa kaso ni De Lima at pag-acquit sa kanya is with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Kaya null and void, sabi, walang bisa yung acquittal ni De Lima at pinaniwalaan ng Court of Appeals yung posisyon po ng Office of the Solicitor General. Kaya binaliktad po nila yung desisyon ng Regional Trial Court at ipinababalik yung kaso at muling dinggin itong atletisin muli si De Lima at si Dayan. Ngayon, ang issue ay ano ba ang acquittal o pagpapawalang sala doon sa isang nasasakdal sa kasong kriminal? Pag ang prosecution po kasi ay nagsampa ng kasong kriminal, no, kailangan po na matibay ang ebidensya. Hindi naman yung siguradong siya ay nagkasala o kaya ay ginawa niya yung krimen. Sabi ng ating Rules of Court sa Rules on Evidence, ang kailangan po lang yan ay proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin po niyan ay hindi man siguradong siya ang gumawa ng krimen, pero sa ebidensyang lumalabas ay may duda man na hindi siya ang gumawa, pero lampas doon sa reasonabling pagdududa na siya ay siya ang gumawa ng krimen. Ganon ang ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt. O kaya kung hindi mapruproveban po ng prosecution po yon, i-acquit yung nasasakdal. O kaya pag ang rason naman ay talagang wala namang krimen na naganap, there was no crime committed at all, pag sinabing gano'n, acquitted yung akusado. Pero dito sa kasong ito ay merong krimen na naganap, merong transaksyon tungkol sa illegal na droga at mga pera na naglipana sa Bureau of Correction na napunta sa mga opisyal ng pamahalaan noong panahon ni De Lima, at itinuturo nga na siya yung protector ng mga drug lord dyan sa loob ng New Bilibid Prison. At maraming mga ebidensya pang ipresenta laban kay De Lima. Pero ito nga ang nangyari, itong testimony ni Ragos ay binaliktad niya. Yung unang testimony niya, sinasabi niya siya yung nag-deliver.
ng pera kay De Lima, pero itong 2022 nung wala na si Tatay Digong sa gobyerno, hindi na siyang presidente, yan, iba na yung kanyang naging testigo. At sabi nga ng Solicitor General natin ay hindi lamang yung testigo ni Ragos ang dapat pagbasihan. Kung wala ngang kasalanan itong si De Lima, kailangan ibase doon sa kabuuan ng mga ebidensyang prinisenta po ng gobyerno. At kung yung kabuang mga ebidensya ay makikita na walang kasalanan si De Lima, hindi na patunayan na siya ay nagkasala beyond reasonable doubt, okay na i-acquit siya o pawalang sala siya ng korte. Pero hindi ganun ang nangyari. Ang sabi ng Court of Appeals at alinsunod doon sa naging petisyon ng Office of the Solicitor General, mali ang ginawa ng Regional Trial Court, ay ang kanyang judgment of dismissal or acquittal of De Lima is null and void. It was done with grave abuse of discretion. Kaya pinapabalik ngayon. So, ano ang mangyayari dito? Siyempre, sigurado ako niyan, magpa-file ng motion for reconsideration si De Lima. At maging anuman pang kahinatnan ng motion for reconsideration na yan, pag granted yung motion for reconsideration na yan, ay mananatili yung decision ng Regional Trial Court. Pwede rin pang umapil yung Solicitor General sa Supreme Court kung anuman pa mangyari. Ngayon, kung madidinay naman yung motion for reconsideration ni De Lima at ipagpipilitan pa rin ng Court of Appeals na tama yung kanilang naging desisyon, pwede pa rin po siyang umakyat sa Supreme Court si De Lima at mag-file doon ng petition on pure question of law. At yun, titignan po natin ang mangyayari nito. Ngayon, ang tanong, makukulong ba uli si De Lima? Ay, hindi pa po. Kasi nga po ay pinalaya siya ng korte, ng Regional Trial Court. Nasa labas na siya. Binaliktad naman ng Court of Appeals yung decision ng Regional Trial Court. So, yung decision na yun ng Court of Appeals, hindi pa po final yon. Kaya hindi pa po siya pwedeng uling ibalik sa kulungan. At hanggat hindi nare-resolve yung issue kung tama naman ang naging decision ng Court of Appeals, ay mananatili sa labas si De Lima. At uupo siya bilang congresswoman dahil nanalo nga yung kanyang party list at siya yata yung #1 nominee. So ayan po ang magiging saad nitong istoryang ito. So paano naman yung sasabihin natin, hindi ba may double jeopardy na yan? Kasi nagkaroon na ng judgment of acquittal doon sa Regional Trial Court. Di ba kung ang decision ay acquittal, ay final and executory na yan immediately? Tama po yun kung hindi nagkaroon ng grave abuse of discretion. Ibig sabihin nun ay kung may sapat na basihan sa batas at saka sa ebidensya, yung judgment of acquittal ay tama yun. Yung judgment of acquittal is immediately final and executory. Pero kung ang judgment of acquittal naman ay talagang walang basihan, na tulad ng sinabi ng Office of the Solicitor General at pinanigan ng Court of Appeals, ang ibig pong sabihin nun ay hindi nagkaroon ng tamang desisyon, hindi nagkaroon ng acquittal. So ibabalik yung kaso muli sa Regional Trial Court. Hindi mag-a-apply po yung principle of double jeopardy alinsunod sa ating provision sa Constitution at maraming mga desisyon po ng Supreme Court po dyan. So uulitin ko, hindi porke nagkaroon ng acquittal yung decision na yung judgment of acquittal is final and executory at hindi na po magkakaroon muli ng paglilitis. Isang kaso po dyan na maalala ko po ay itong kaso ng Galman. Yung Galman, ito yung mga pagpatay doon kay Galman, pagpatay kay Senator Benigno Aquino. Nung siya po ay binaril po dyan sa NAIA, sabi nila si Galman ang pumatay, pero kinasuhan itong mga opisyal po ng armed forces. Nakakamali, mga
membro po ng Philippine Air Force. Hindi ko maalala yung mga pangalan nila, pero parang may pangalan yata, may custodio yata, hindi ako nagkakamali, ano. So nagkaroon ng pagdinig ang korte at inacquit itong mga ito. Acquitted itong mga kawani ng Philippine Air Force, ng Armed Forces of the Philippines. Judgment of acquittal yan. Pero anong ginawa? Nagkaroon ng petition for certiorari, ganun din. Yung naging decision po ng korte ay inapil sa Supreme Court at yun, sinabi ng Supreme Court na mali rin yung naging desisyon na yan ng acquittal. So ibinalik muli yung kaso sa Sandigan Bayan ba? At muli nagkaroon ng pagdinig sa Sandigan Bayan at ayun, nagkaroon ng judgment of conviction. So hindi po bago itong mga ganitong klaseng prinsipyo po sa criminal law, na kung ang decision ay judgment of acquittal ay automatic, na lahat po yan ay mag-a-apply po yung principle of double jeopardy. Normally po, ganun talaga pag may judgment of acquittal, final and executory yan, at hindi po pwedeng i-appeal yung kaso sa mataas na hukuman. Pero tulad ng binanggit ko nga, at iyon ay base na rin sa naging desisyon po ng Korte Suprema sa maraming mga kaso, at ito nga po yung pinakabago ngayon na desisyon naman po ng Court of Appeals. At yun din po ang naging posisyon ng Office of the Solicitor General. Alam niyo po, yung Solicitor General, yan po yung pinakamataas na abogado ng gobyerno o ng taong bayan. Kaya sila yung nagre-representa ng people of the Philippines pagdating po sa mga usaping ganito. Although sa prosecution naman kasi ang nagpo-prosecute ay ang Department of Justice. Pero kung matapos na magkaroon ng mga decision na ito, ay papasok na dyan yung Office of the Solicitor General para maprotektahan po ang Republika ng Pilipinas at ang taong bayan kung mali ang mga naging desisyon o pahayag ng mga ahensya ng gobyerno o mga korte, tulad nga po ng nangyari dito sa kaso ng Diliman. So tignan po nyo yan, yung mga ibang mga kaso tungkol po dyan sa prinsipyo ng double jeopardy, lalong-lalo na po pag ang binabaliktad po rito ay judgment of acquittal na normally final and executory po yan. So yan po, ang abangan po natin, isang istorya na naman po ito na magiging kontrobersya. Headline po lahat ito yata sa dyaryo ngayon, kung hindi ako nagkakamali. Nabasa ko lang po itong issue na ito sa ating social media at nakita ko, kaya minabuti ko na lang po, magbigay din po ng konting pahayag po rito para sa konting kaalaman po ng ating mga mamamayang Pilipino. Ano ang mga alituntunin ay tinatadhana ng ating rules of court, yung criminal procedure on conviction, acquittal, at saka yung principle of double jeopardy na naroon sa ating saligang batas mismo. Yan po yung ating pinag-uusapan ngayong umaga. Medyo pagdating po sa politika, patapos na yata po yung canvassing ng mga nanalong mga senatorial candidates. Congratulations po sa lahat ng mga maproproklama ng Commission on Election, lalong-lalo na po kay Senator Bongo na number 1, Senator Bato de la Rosa na number 3, at si Senator-elect Rodante Marcoleta number 6, siya sa ating talaan. So yung mga kapwa kong hindi nagwagi ay pagpasensyahan lang po natin. Hindi talaga po tayo ginusto ng ating mga kababayan sa pagkakataon na ito. May maraming mga kadahilanan tulad nga ng nabanggit ko doon sa una kong pahayag nung araw ng eleksyon mismo. Ako mismo ay biktima ng depektibong teknolohiya at makina na ginagamit sa halalan. At palagay ko ay hindi lang po ako ang nag-iisa niyan. Maraming mga usapin tungkol dyan sa overvote. Ibig sabihin nun 10 lang yung kanilang sinade sa senatorial candidates o kaya 11 o 12. Tapos hindi tatanggapin ng makina yung balota at sasabihin nilang overvote. Samantalang maraming nagsasabi na hindi ko alam kung tama yung figura na nakita ko, mga 18 million datang mga boto yung sinabing overvote yung mga senador, hindi binilang. So ayan na po natin yan, wala na po tayong magagawa dyan. Kung hindi, hintay po tayo ng susunod na halalan. Kasi kung uusapang legal ang gawin natin, magpa-file tayo ng electoral protest sa Senate Electoral Tribunal. Naku, mahirap po yun. Wala po tayong panggastos, pambayad po
ng ganong klaseng legal action. Ito nga ang nakarang kampanya, walang-wala po tayo. Hindi nga tayo makapagpaprinta ng ating mga poster. Ilan lamang po yung aking mga napaprinta, kung ano lang po yung makakaya, at yung mga tumulong namang mga kaibigan o kaya mga hindi ko nga kakilala yung karamihan. Bigla na lamang may nagsusulputang mga poster na kinakabit nila sa iba't ibang mga lugar, pero kukunti naman po yun. Kaya hindi po tayo masyadong nakilala ng ating mga kababayan na kandidato sa pagkasenador. So muli, congratulations sa mga nanalo, mga senatorial candidates na nanalo, at yung mga local officials din po nanalo, lalong-lalo na po yung mga membro po ng PDP Laban na pinamumunuan po ng ating mahal na Pangulong Tatay Digong, na kahit na po siya ay wala rito sa Pilipinas dahil po sa ginawa sa kanya at nandiyan sa ibang bansa, sinuko siya ng gobyerno natin sa mga dayuhan, ay nanaig pa rin yung katotohanan na mahal pa rin siya ng taong bayan, lalong-lalo na po dyan sa Davao City. Congratulations muli, Tatay Digong, at si Mayor Baste na siya naman po ang na-elect overwhelmingly na Vice Mayor ng Davao City. At yung mga iba pang mga kasapi natin sa PDP Laban, marami po yan, mga gobernador na nalo. Pambari 4 ng Cebu Province, siya yung giant killer, sabi nila sa politika. Si Governor Noel Rosal ng Albay, nanalo rin. Si Angel Matba ng Agusan del Norte, nanalo rin. Si Congressman Richard Gomez at saka si Mayor Lucy Torres Gomez dyan po sa Ormoc. Congratulations po sa inyong pagkapanalo. Siyempre yung aking kaibigan sa Batangas, Governor Dodo Mandanas, nanalong Vice Governor ng Batangas Province. Congratulations Gov Dodo. At marami pa pong iba na hindi ko mabanggit sa ngayon. So, yun, pag-usapan natin itong issue na mainit ngayon. Yung mapang ibang mga issue ay titingnan po natin. Ano pa ba yung mga ibang issue na kailangan po nating i-discuss maya-maya po ng konti, tungkol siguro sa ekonomiya, presyo ng bilihin, yung kinabukasan ng ating mga kabataan, at syempre yung ating mga minamahal na overseas Filipino workers. Ang balita ko napakalaki na naman yung kontribusyon nyo sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang laki ng inyong naging remittance itong first quarter of the year. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal nating mga kababayan, mga overseas Filipino workers. Tunay po kayong modernong bayani ng bansang Pilipinas at pag-asa po kayo ng sambayanang Pilipino. Sa sakripisyo po ninyo, iniwanan po ninyo ang inyong mga pamilya rito sa Pilipinas para pag magkaroon po kayo ng disenteng hanap buhay at meron po kayong maipadala para sustentuhan po ang pangangailangan ng inyong mga pamilya. Yan lamang po ay talagang nagpapatunay ng pagmamahal po ninyo sa inyong mga pamilya at sa bayang Pilipinas. Mabuhay po kayo, mga minamahal na overseas Filipinos. At sa aking mga kapwa magsasaka, tiis-tiis lamang po talaga ang buhay natin. Sabi nga nila, meron akong nabasang isang joke na lumabas sa social media. Tapos na yung eleksyon, tapos na rin yung gapangan, pero ang mga magsasaka hindi matatapos yung kanilang paggapang sa kahirapan. Totoo po yun, nakakadurog po talaga yung ating mga magsasakang naghihirap. Talaga po naman yung kanilang kalagayan, gapang talaga yung buhay ng ating mga magsasaka. At yan po yung aking pinagtutuon ng pansin. Hinahanapan natin ng kunting paraan para makatulong po tayo sa ating mga magsasaka. At yan po yung dahilan kung bakit makikipagpulong na naman po ako ngayong araw na ito dito sa aking pupuntahang meeting. So, paalam muna mga minamahal na mga kababayan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.